Magandang hapon po sa inyo, Sir Jester de la Cruz. Magandang hapon po, sir. Sir, maaari niyo po bang ikwento sa amin ano po ba yung circumstances nung huli nating nakita etong si Jasmine Dizon? Yung ano po yun, sir, yung minsan tumatawag po sa akin ng gabi, kausap ko po siya sa video call, sabi niya po daw, ayaw kong ugali ng asawa ko kasi po sinasaktan po niya ako. Sabi niya, Papa. Okay. Sabi ko, ba't ka sasaktan? Sabi ko. Okay. Lagi na po, ano pa daw sir, pag umiinom daw sa law, lagi na sinasaktan. Yung anak ko, sabi ng anak ko sa akin. So, nung meron na po siyang isinusumbong sa inyo, meron siyang gustong puntahan. Kumbaga, tatakasan niya, ganon. Opo, sir. Saan daw po? Saan po siya pumunta? Yung nga po daw, may nakapulot po sa kaya doon dyan po sa Quezon City po daw, sir. Quezon City. Okay, ang layo nung napuntahan po ng inyong anak, si Jasmine Dizon de la Cruz. Bakit? Meron po ba siyang pamilya, kaibigan, or kakilala dyan sa Quezon City? Wala po po, sir. Pero sa ngayon po ba ay natatawagan pa rin po ba natin itong si Jasmine? Hindi na po, sir. Kasi kahit sa sa messenger niya po, kahit Facebook po, wala po. Ibig pong sabihin, naka-block ba kayo or wala talaga siyang hindi na ma-reach talaga, hindi na matawagan? Pero sir, sabi niya sa akin gabi, dala po yung cellphone niya po daw, sabi niya po sa akin, sir. Magandang hapon po sa inyo, Staff Sergeant. Ilalapit po namin sa inyo. Meron po kaming sitwasyon dito. Isang 15 years old na bata, si Jasmine Dizon de la Cruz. Nakausap lang po namin yung tatay. Hindi na raw po mahanap at hindi natin alam kung saan yung whereabouts po niya. Opo, attorney. Bali po, attorney, galing po dito yung boyfriend ni Jasmine nung madaling araw na po yun ng September 1. Okay. Nireport po niya na hindi na daw po umuwi si Jasmine. Ang paalam lang daw po is may bibilhin. Okay. Tapos, hindi na po bumalik. Tapos, nung sinabi namin, bumalik siya ng umaga para ma-assist siya at ma-turn over po sa DSWD yung report niya regarding kay Jasmine po. Ang problema po kasi, attorney, yung time na sinasabi namin na pumunta dito si Joselito Pereiranan, na boyfriend po ni Jasmine, hindi po siya tumutupad. Hapon na po siya dito pumupunta. Paano pa po namin siya masasamahan? Paghapon na po, wala na po kasing tao po sa DSWD. Paghapon na po, attorney. Ang paliwanag niya po, bali legal naman daw po niyang, alam po ng magulang ni Jasmine na kasi siya ang kasama po. So, eto pong kasama niya is yung... Joselito Pereiranan po. Okay, opo. Yun po yung sinasabi niyong boyfriend? Opo, attorney, yun po. Alright. Sino po yung nananakit doon kay Jasmine? Siguro po yung Joselito Pereiranan kasi siya po yung kalid din niya Pero eto rin pong Joselito Ranan, siya rin po yung nag-report na nawawala etong si Jasmine Dizon de la Cruz. Opo, attorney. Bali, madaling araw po ng September 1, pumunta po siya dito sa Santa Ana Police Station at sinabi nga niya po na hindi pa po umuwi si Jasmine. Okay. Sir Jester, nabanggit niyo po kanina na nagsumbong yung anak po ninyo. Sino ang isinumbong niya sa inyo? Yung kasama niya po yung attorney. Yung boyfriend niya, etong si Joselito Ranan. Opo. At siya ba ay sinaktan mismo nung araw? Yun ba ang sinabi nung anak po ninyo? Nung mismong araw na siya ay, or the day before na siya ay nawala, siya ay sinaktan nitong si Joselito Ranan? Opo, attorney, siya sabi po sa akin na suburan na daw po sa nananakit daw po sa kanya. Pero kilala niyo po talaga etong si Joselito Ranan? Opo, lagi nakikita ko po lagi po naka-video call po kami. Pinapakilala sa akin. Kaso, di ko po alam kung bakit yan po nangyari po, attorney. Okay. Ito po ba ay first time na narinig ninyo na sinasaktan po siya ni Joselito Ranan? Hindi naman po, kaso yung mismo anak ko po nagsabi po sa akin, attorney, na nananakit po talaga daw po siya. Okay. Sabi niya po sa akin. Kung ganyan ang nangyari, hindi kaya siya, baka naglayas etong si Jasmine. Di ba? Kasi sabi ni Staff Sergeant kanina, live-in na rin pala sila nitong si Joselito Ranan. Opo. So, kung nagsumbong sa inyo na sinasaktan siya ng kanyang live-in partner niya, baka hindi talaga missing etong si Jasmine. Siya ay naglaya. Baka ganun. Po yun siguro. Iniwasan niya na siya pa ay muling masaktan
Pero ngayon, ang naghahanap na sa kanya is kayo po bilang tatay at yung mismong boyfriend, si Sir Jose Lito Ranan, hinahanap na rin niya yung kanyang kinakasama. Opo, attorney. Staff Sergeant Johanna Peralta, ma'am, I think, no, ito, teorya ko lang naman to, baka naglayas etong si Jasmine Dizon de la Cruz. Pero just the same, given na she is a minor, okay, Opo. gusto naman natin na sana alam ng tatay at least yung whereabouts ng kanyang anak to make sure na protected, ligtas ngayon yung bata. Opo, attorney. Oo. Pwede po ba natin, Staff Sergeant, ipakalat na sa lahat ng mga districts dito sa Metro Manila Police na may nawawalang si Jasmine Dizon de la Cruz? We will provide the photographs para kung may makakita, i-report po sa atin. Opo, attorney. Bali po, pupunta po dito si tatay po ni Jasmine. Bali, magdala po ng birth certificate po ni Jasmine para po makagawa po tayo ng panawagan po. Kasi itakalat po yan sa lahat po ng police station sa buong Maynila po. Yes po. I-alarm po lahat na missing po si Jasmine. Alright, that is good po, no, Staff Sergeant. And actually sa ngayon po we are flashing din dito sa aming screen yung letrato po, no, ni Jasmine Dizon de la Cruz, no. Siya po ay 15 years old at huling nakita August 30, 2025, 10 a.m. sa Santa Ana, Manila. Suot ang brown t-shirt, maong shorts at white slippers. Tatay Jester de la Cruz, manawagan po kayo sa mga nakakita po sa inyong anak. Sana man, kung sino po nakakita po sa akin, anak, sana pasabi sa kanya na inahanap ko po siya. Umuwi na po kayo, no, sa tatay po ninyo. Huwag na dun sa boyfriend ninyo kung sinasaktan po kayo. Pero ang sa amin po dito, sa lahat po ng mga nakakakilala or nakakita dito kay Jasmine de la Cruz, kung alam nyo po ang kanyang whereabouts, itawag nyo po, pwede nyo pong itawag sa amin o sa pinakamalapit po na police station. Sir Jester, mag-stay lang po kayo sa linya at papadalhan po namin kayo ng pamasahe para agad po ay makapunta kayo dito or makatungo kayo dito sa Manila at masamahan po kayo makapag formal blatter po dito po sa Manila Police District at mahanap natin itong si Jasmine. Opo. Yes. Actually, dito nabanggit po, no, na actually pati rin po yung boyfriend niya talagang hinahanap din, no, siya yung nag-report yung pagkawala po ni Jasmine Dizon de la Cruz. Si Jasmine Dizon de la Cruz, siya po ay nawawala August 30. Huling nakita po na suot ang brown t-shirt, maong shorts at white slippers. Kung may information po kayo, agad po kayong makipag-coordinate dito sa Wanted sa radyo o di kaya naman po sa ating mga police station malapit sa inyong lugar.